Sa mundo ng cryptocurrency, may isang kwento na naging alamat na. Ito ay ang kwento ni Lazu Hanieks, ang taong bumili ng 2 pizza gamit ang 10,000 bitcoins noong May 22, 2010. Sa panahong iyon, ang halaga ng bitcoin ay nasa $41 lamang. Ngayon, ang halaga ni bitcoin ay umabot na po sa $64,000 ang bawat isa. Kaya kung isipin mo na lang kung gaano kalaki ang naging pagtaas ng halagang ito. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko labang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, si Ginoong Michael Saylor ay napareact daw po sa time travel proposal na i-reclaim ang 10,000 BTC mula sa 2010 na pizza deal. Kaya, ngayon, kamakailan lamang po ay nagkaroon ng isang nakakatuwang palitan ng mensahe sa social media sa pagitan po ni Ginoong Samson Mao, isa po siyang kilalang Bitcoin advocate, at si Ginoong Michael Saylor, ang chairman naman po ng MicroStrategy. Si Ginoong Mao ay nag-tweet ng isang hypothetical na senaryo kung saan si Ginoong Saylor ay bumalik sa taong 2010 upang makuha ang 10,000 bitcoins na ginamit ni Ginoong Hanieks para bumili ng pizza. Sa tweet ni Ginoong Mao ay inilarawan niya ang isang eksena sa taong 2039 kung saan 99.52% ng Bitcoin ay namina na. Sa senaryong ito, si Ginoong Saylor sa kanyang desperadong pagnanais na makakuha ng mas maraming Bitcoin ay bumalik sa nakaraan upang ipagpalit ang 2 pizza para sa 10,000 na Bitcoin. Ang ideyang ito ay nagbigay ng maraming aliw at pag-iisip sa mga tao sa social media. Ang reaction po ni Ginoong Saylor sa tweet na ito ay isang emoji na nagpapakita ng pag-iisip at kuryosidad. Para bang iniisip niya kung ano nga kaya ang mangyayari kung magawa niya ito. Ngunit nagbigay po ng babala si Ginoong Mao kung saan ay sabi niya rito ay don't do it. Yan, don't do it, Michael. Any attempt to send Bitcoin from the past to the future will fork reality, effectively creating a new time chain. Ayan ang babala ni Ginoong Mao. Isa po itong clever na paraan ng pagsasabi na ang anumang pagtatangka na baguhin ang nakaraan ay maaring magdulot po ito ng malaking pagbabago sa kasalukuyan at hinaharap. Ito po ay isang reference sa mga komplikasyon ng time travel na madalas po nating nakikita sa mga sci-fi movies at literature. Ngayon ay ang palitan po ng mensahe na ito ay hindi lamang nagbibigay ng aliw, kundi nagpapakita rin ng kahalagahan ng Bitcoin sa kasalukuyang panahon. Ang ideya na ang isang simpleng transaction noon ay maaaring maging napakahalaga ngayon ay isang patunay ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at ang ating ekonomiya. Ngayon ay ano naman ang masasabi ko tungkol dito? Ang kwentong ito ay nagpapakita ng 2 bagay. Una, ang kahalagahan ng foresight o ang kakayahang makita ang potensyal ng isang bagay bago pa man ito maging mainstream. Si Ginoong Lazu Hanieks sa kanyang simpleng pagbili ng pizza ay naging bahagi ng kasaysayan ng cryptocurrency. Pangalawa, ang kwentong ito ay isang paalala na ang mga desisyon natin ngayon ay maaaring magkaroon po ng malaking epekto sa hinaharap. At sa konteksto ni Bitcoin at iba pang cryptocurrencies, ang kwento pong ito ay isang magandang halimbawa na kung paano ang teknolohiya ay maaaring magbago ng ating buhay sa paraang hindi natin inaasahan. Ang pagtaas ng halaga ni Bitcoin mula sa $41 hanggang $64,000 ay isang patunay ng potensyal ng digital currencies na baguhin ang ating ekonomiya.
Kaya sa huli ay ang masasabi ko ay ang kwentong ito ay isang magandang paalala na ang bawat desisyon, gaano man kaliit, ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa hinaharap. At sa mundo ng cryptocurrency, ang foresight at tamang desisyon ay maaaring magdala ng malaking tagumpay. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.